Ano ang mangyayari kapag ang buhay ng komunidad ay nagiging naglalagablab na apoy sa lungsod ng Bellingham? Sa pagitan ng mga kakapal na gubat at kumikislap na look, dalawang lifeline ang dumadaloy sa puso ng komunidad. Ang Whatcom Creek, paraiso ng salmon at kabataan, at ang Olympic Pipeline, mahalaga sa rehiyon, ay parehong mahalaga araw-araw. Hanggang sa magtagpo sila ng marahas. Perpektong araw ng tag-init. Sa Whatcom Creek Park, dalawang batang lalaki ang naglalaro at nag-e-enjoy sa tabi ng sapa. Ngunit biglang nasira ang katahimikan ng bayan nang sumiklab ang marahas na apoy na tumupok sa lahat ng madaanan. Sino ang nagpasimula ng malagim na pagsabog na ito? Ang bakal na pipeline ng Olympic ay mula Hilagang Washington Refinery hanggang Portland, Oregon. Mahalagang ugat ito ng transportasyon ng gasolina at kinokontrol mula sa Renton. Minomonitor ng computer ang daloy ng gasolina, sinusuri ang problema at kinokontrol ang presyon para maiwasan ang aksidente. Pero sa ilalim ng ibabaw, may mga depekto ito na magdudulot ng isang sakuna sa lalong madaling panahon. Karaniwan lang ang simula ng Hunyo 10 para sa mga tauhan sa control center. Bandang 3:15 ng hapon napansin ng operator ang error sa computer logs na nagmomonitor ng balbula at daloy ng gasolina sa pipeline. Ito ang unang palatandaan ng mali. Pagkatapos nilang double check, naniwala silang ayos na ang lahat. Habang dinadala ang gasolina mula Cherry Point papunta sa Tosco facility, inumpisahan ng mga controller ang pagre-route nito sa terminal sa Harbor Island, Seattle. Karaniwang gawain na dapat walang aberya. Halos 100 milya ang layo, sa Bellingham, ninanamnam ng mga lokal ang mainit na hapon ng Hunyo sa gitna ng kagandahan at katahimikan ng mga parke. Pinalilibutan ng Whatcom Creek Gorge na tumatawid sa gitna ng lungsod. Ikadalawang huling araw ng pasukan at kabilang sa mga bumisita sa creek sina Stephen Shorbis at Wade King. Parehong 10 taong gulang na naglalaro malapit sa pampang ng ilog na pamilyar at ligtas sa kanila. Sa control center sa Renton, hindi ganoon kapayapa ang mga bagay. 3:18 ng hapon, nagsimula ang paglilipat ng mga operator pero tumaas ang presyon sa pipeline sa taas ng delivery point. Akala nila normal lang ang pagtaas dahil karaniwan itong nangyayari tuwing palit ng gasolina. Para mapamahalaan ito, pinaandar ng mga controller ang backup na bomba para maibsan ang presyon. Gayunpaman, biglang pumalya ang paglilipat ng gasolina, nag-alarma at hindi tumugon ang mga computer, kasabay ng pagpalya ng operating system. Sa mahalagang sandaling ito, mabilis na lumala ang sitwasyon. 3:22 ng hapon. Nagsara ang mga pump dahil sa mataas na presyon. Ang mga controller, nahihirapan dahil hindi tumutugon ang sistema, ay hirap na maintindihan at pamahalaan ang mabilis na nagbabagong sitwasyon. Pagkalipas lang ng 6 na minuto, tumama ang sakuna. Pumutok ang pipeline sa Whatcom Falls Park at nagbuhos ng 237,000 galong gasolina, sapat para sa 15,000 sasakyan. Pagkalipas ng minuto, bumalik sa normal ang presyon pero nagsara ang pipeline. Sa pagitan ng Cherry Point at Renton, ang mga controller na hindi alam ang pagputok ng pipeline ay naiwan sa isang tila sira na sistema. Itinigil ang paglilipat ng gasolina mula Cherry Point habang sinusuri ng mga tauhan ang problemadong sitwasyon. Dahil akala nilang naresolba na ang mga problema, inumpisahan ulit ng mga controller ang paglilipat mula Cherry Point. Hindi nila alam na mas marami pa silang gasolina na napupunta sa tagas. Sa susunod na 40 minuto, tuloy ang pag-agos ng gasolina sa sapa na nagdudulot ng mas mapanganib na sitwasyon. Bago pumunta sa sapa, nagsulat ng liham ang bagong high school graduate para sabihing saan siya pupunta sa kanyang mga magulang. Si Liam Wood ay nangingisda malapit sa 2 bata gamit ang pamalo sa paborito niyang lugar. Ito na ang huli niyang liham. Habang lumilipas ang oras, lalong hindi napapansin ng tao ang panganib na pwede sanang maiwasan. 1 oras matapos ang pagtagas, saka lang tumunog ang leak detection alarm at nagbabala sa controllers habang inuutos na paandarin ang isa pang bomba. Isang empleyado ng kumpanya ang tumawag sa siyam na isang-isang mula sa tulay sa sapa at iniulat ang amoy ng gasolina. Doon lang nalaman ng control room sa Renton ang sira sa linya. Siyam na isang-isang gusto kong iulat ang pagsabog.
isang malaking usok. Nagkaroon ng sunod-sunod na aksyon. Isinara ng mga taga-kontrol ng pipeline ang mga balbula para mahiwalay ang naputol na bahagi. Pagkalipas ng 1 minuto, nagsara ng mga kalsada sa paligid ng sapa ang pulis at bumbero at tumawag ng hazardous materials team para mag-imbestiga. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng gasolina mula sa naputol na bahagi malapit sa planta ng tubig, kumakalat at sinisipsip ng agos. Ang malinaw na sapa ay naging parang gatas. Dahil sa kontaminasyon ng nakalalasong gasolina, nagsimulang umangat ang mga singaw mula sa tubig, lumilikha ng makapal at nakakabulang usok na bumabalot sa sapa at sa paligid nito. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Umaagos ang gasolina at ang singaw ay abot tanaw. Parang naging malabo ang buong tanawin sa likod ng sapa. Walang kamalay-malay si Liam sa panganib, kaya nagpatuloy siyang mangisda. Ang mga singaw ng gasolina, na mas mabigat kaysa hangin, ay nagsimulang bumaba sa mga mabababang bahagi ng parke, kabilang na ang bangin kung saan naroon si Liam. Habang lumalakas ang amoy, lalo siyang nalulunod dito. Naipit siya ng mga pader ng bangin. Hindi siya makatakas sa nakakasakal na usok. Nawala ng malay si Liam, nahulog sa sapa at nalunod. Natagpuan lang ang kanyang katawan kinaumagahan. Bandang 2:30 ng madaling araw. Narinig namin ang mga yabag sa porch at sa una akala ko siya yon, pero pulis pala, kaya doon na nila sinabi sa amin. Mapanganib na ang ilog dahil sa lumulutang na gasolina na bumubuo ng paputok na patong sa agos nito. Halos 70 minuto matapos ang pagputok, nagiging malinaw na ang tindi ng sitwasyon. Tinawagan ng Siyam na isang dispatcher ang Olympic Emergency Number para malaman ang pinagmulan ng tagas. Sinabihan sila na alam na ng kumpanya ang sitwasyon at isinara na ang pipeline. Maya-maya lang pagkatapos noon, nag-broadcast ang mga radyo ng emergency na mensahe para iwasan ng tao ang sapa. At nagsimula na rin ang paglikas sa mga lugar na 200 talampakan mula rito. Malapit na ang panganib, ngunit walang nakakaalam kung gaano ito kalapit. Sa wakas, tumawag na sa Siyam na isang-isang ang mga tagapamahala ng pipeline upang iulat ang posibleng pagtagas ng produkto sa Whatcom Creek. Malapit nang mapatunayan na isa itong napakaliit na paglalarawan ng tunay na nangyari. Habang umaagos ang gasolina sa ilog, kahit kaunting apoy ay pwedeng magdulot ng malaking sunog. Samantala, ang dalawang magkaibigan, sina Wade at Stephen, ay nakakita ng isang luma at itinapong lighter ng sigarilyo. Nanaig ang kanilang kuryosidad, kaya nagsimula silang maglaro nito. Hindi nila alam na may usok at tumagas na gasolina sa paligid. Nang sindihan ng bata ang lighter, agad sumiklab at sumabog ang singaw. Automatikong tumalon ang dalawa sa sapa para subukang iligtas ang kanilang sarili, ngunit malubha silang napaso. Ang pagsabog ay nagdulot ng malaking bola ng apoy na umabot sa 2,000 degrees Fahrenheit. Umuugong pababa ang apoy sa sapa papuntang Interstate 5 downtown. Mabilis na kumalat ang ilog ng apoy na umabot ng humigit kumulang 15 milya ang haba sa kahabaan ng sapa. Dama sa buong Bellingham ang epekto. Tinupok ng apoy ang sapa at umakyat ang makapal na itim na usok ng 3,000 talampakan. Kita ito mula sa milya-milya ang layo. Natagpuan ng mga kapitbahay ang 2 batang lalaki, nakatayo at nasaktan. Sinunog ng init ang kanilang damit. Pagsapit ng 6:30 ng gabi, nakontrol ng mga bumbero ang sunog at luminaw ang kalangitan makalipas ang 1 oras. Dinala ng helicopter ang 2 bata sa ospital sa Seattle. Ngunit malubha ang lagay nila habang humuhupa ang apoy. Iniimbestigahan ang sanhi ng sakuna. Natuklasan ng National Transportation Safety Board na ang pagsabog ay resulta ng magkakasunod na pagkakamali, kapabayaan at sistematikong pagkukulang sa loob ng ilang taon. Hindi lang isang beses na pangyayari. Noong 1974 habang ina-upgrade ang planta ng tubig ng lungsod, aksidenteng natamaan ng mga kontratista ang kalapit na pipeline gamit ang mabibigat na makina. Maliit lang ang UP noon, kaya hindi ito napansin ng Olympic sa mahinang inspeksyon. Lumipas ang ilang taon hanggang sa huling bahagi ng dekada 90 nang magsagawa ang kumpanya ng ilang inline na inspeksyon na sanay nakakita ng pinsala mula sa naunang paghuhukay. Pumalpak sila sa pagsusuri at nagdesisyong hindi hukayin o tingnan ang sira. Bago ang sakuna, nagbukas ang kumpanya ng kalapit na pasilidad na nagdulot pa ng dagdag na problema.
Ang balbula sa tubo ay kusang nagsasara, nagdudulot ng problema sa presyon at operasyon. Pero kahit paulit-ulit itong nangyayari, wala silang ginawa. Sa kabila ng mga halatang problemang ito, nagbulag-bulagan sila hanggang sa sumabog ang tubo. Matapos mabilang ang mga nawala, lubhang matindi ang pinsala ng sakuna. Nawasak ang ekosistema ng Sapa dahil sa sunog na tumupok sa 26 ektarya, sinunog ang lupa at pinausukan ang tubig. Namatay ang lahat ng buhay tubig sa ibaba ng Tagas, kabilang ang mahigit 100,000 isda at 3,000 ibon at maliliit na hayop. Namatay din ang otter, beaver at mga lawing pulang buntot. Nasira ng pagsabog ang planta ng paglilinis ng tubig sa Bellingham at nagdulot ng $58 milyong na pinsala sa mga kalapit na ari-arian. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang mga bata. Namatay si Wade sa mga unang oras ng araw pagkatapos ng sakuna at sumunod namang pumanaw si Stephen makalipas ang kaunti. Mahilig sa baseball ang anak ko at ayokong magdusa siya kaya sinabi ko sa kanya, may laro ng baseball na gaganap ito sa langit, hindi ba? Kailangan nila ng kaliwete na catcher na marunong tumama. Sa di inaasahang pangyayari, naging bayani ang mga bata nang hindi nila alam. May isang bagay na magpapasabog sa mga usok na yon at magiging apoy. And dahil nangyari ito sa isang lugar na halos walang tao, mas kaunti ang naging pinsala sa mga tao sa tingin ko. Mas malala sana ang naging epekto kung nagpatuloy pa ang usok ng mga gas hanggang sa Bellingham Bay. Nakakagulat na sa kabila ng malakas na pagsabog at sunog, walang nadagdag na namatay at kakaunti lang ang nasugatan. Malinaw na ang insidente ay pwedeng naiwasan at magkakaroon ng malalaking legal na epekto. 2 empleyado ng Olimpiko ang nakulong dahil sa pagkakasangkot at ang kumpanya ay pinagmulta ng mahigit $100 milyong. Nakatanggap ng dolyar, 75 milyon ang pamilya ng 2 batang namatay mula sa kaso ng maling pagkamatay. Kasabay nito, nag-areglo ng kaso ang pamilya ni Liam sa hindi isiniwalat na halaga. Nagresulta ang trahedya sa pagbago ng regulasyon sa kaligtasan at pagbuo ng Pipeline Safety Trust. Matapos ang pagsabog, tumigil ang Olympic sa operasyon. Nakasara ang linya ng 20 buwan, pinakamahabang pagsasara ng pipeline sa kasaysayan ng United States matapos ang isang insidente. Sa mahigit 300,000 milyang linya ng gasolina sa Amerika at kasaysayan ng kapabayaan, ang tanong ay hindi kung mauulit ang insidente, kundi kailan ito mangyayari ulit. Panoorin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.